Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. See wishes come true sa Wish Ko Lang sa tulong ng Thai Taba Bar. Wish ko lang. Kahit 11 million na ang populasyon dito sa Metro Manila, marami pa rin kababayan natin mula sa probinsya ang nais lumipat dito sa pag-aakalang mas magiging maganda ang kanilang buhay sa syudad. At kabilang sa mga nakipagsapalaran sa Maynila, si Lola Cora ng Cebu. Noong unay nakapasok bilang kasambahay si Lola, pero nang mawalan siya ng trabaho, nawalan na rin siya ng tirahan. Kaya eto ang matanda at nakikisilong na lang sa harap ng isang tindahan at pagala-gala sa lansangan. Kahit ang tubong Maynila na si Roldan Aquino na isang batikang aktor noon at isa ring pastor, hindi raw magkamayaw kung paano bubuhayin ang mga anak niya. Hindi ako nakakabayad sa bahay, naputulan ako ng kuryente, 6 na buwan nga wala kami kuryente, ganyan. Gagalit ang may-ari ng bahay sa akin. At ako naman, that time, nagkaroon ng high blood. Magandang hapon po mga kapuso. Tunghayan ang kanilang mga kwento dito lang po sa Wish Ko Lang. Dear Wish Ko Lang, nais ko lamang pong ilapit sa inyo ang kwento ng matandang malimit kong nakikita sa tabi ng isang convenience store. Umulat umaraw, doon na po siya natutulog, kumakain, at yun na po ang nagsilbing tirahan niya. Tinanong ko po si Lola kung nais niya bang manghingi ng tulong, ngunit tumanggi po siya. Ang nais lamang daw niya ay makaipon ng pamasahe pauwi ng Cebu. Araw-araw, maraming dumaraan na tao sa parting ito ng Malibay, Pasay. Isang matanda ang laging naka-istambay dito. Tila bahagi na siya ng mga lumang gusali roon, saksi sa pagmamadali ng mga tao at paglipas ng mga araw. Ang lolang dinadaan-daanan lang ay tila limot na rin ang panahon. Sino nga naman ang may oras para usisain pa ang kanyang kwento? Sino nga ba siya? Ang pwestong ito na kaya ang huling istasyon sa buhay ni Lola? Kilala raw siya rito bilang Lola Cora. Kada umaga, walang mintis, siya ang naglilinis sa tapat ng convenience store dito. Wala pang isang taon, siguro 8 buwan. Dito na ako nasa. Dito sana ako, doon na ako. Pero ayon sa mga empleyado ng tindahan, higit sa 4 na taon na raw nang maabutan nila ang matanda sa pwesto niya. Mukhang malilimutin na rin si Lola Cora. Nung nagpunta ako sa Manila, tumitira ako sa mga caretaker na bahay. Ang bahay nga binantayan ko. Tapos nung kinuha ang bahay, umuwi man ako Cebu, malik caretaker ulit. Ayon kay Lola, magpunta siya sa Maynila at nagtrabaho bilang katulong sa mga bahay ng mga foreigner. Kasi siyempre, wala kami hanap buhay sa Cebu. Kaya mabuti ko nga katapos ako ng teacher, hindi naman. At saka hindi ko gusto ng teacher. Gusto ko abogada. Ang gusto ko. Sabi ng teacher, kaya ko raw mag-abogada. Tuwing 6:00 naman daw ng gabi, matatagpuan si Lola na nagsisimba rito. Madasalin at malakas ang pananalig sa Diyos ni Lola Cora. 2 years na itong arthritis ko. Gumaling ng isa sa prayer ko. Sabi naman ng isang pwede niya kong tanggapin. Ang nakahiya naman kiyang-kiyang ka sa loob ng bahay. Minsan mga madali. Nagkiyang-kiyang kapal. Kaya gusto ko, pagtrabaho ko, gusto ko wala na, straight na ang lakad ko. Sabi ko sa amo ko. Pero yung amo kong isa, naunawaan lang niya ako. Wala nga kami magulang, wala na kami kamag-anak ko. Pero may bahay pa rin kami sa Cebu. For me, she needed care and protection. So I suggested that she went into a home for the elderly, and there is one here, quite near here in Libertad, that had just been opened by the Little Sisters of the Poor, and we could have got a place there for her, but she didn't want to go, and that was her choice. She did tell us at that time that she would like to go back to Cebu, which was where she came from. Tila nasanay na si Lola na mamuhay rito. Anya, may mga kaibigan naman daw siya na tumutulong sa kanya. Kaya nagpapasalamat nga ako ng caretaker. Kaya marami kong kaibigan. Kaya maraming bigay sa akin pagkain sa kapera.
may pagkain ka mo pala araw-araw. Sino ang bigay? Mga kaibigan. May matutuluyan man siya na tahanan o institusyon para sa mga tulad niya, naiintindihan ng mga madre ang halaga ng pagiging malaya para sa matanda. I felt she needed more care, but she valued her independence more than what we considered care. Walang pamilya si Lola Cora dito sa Maynila. Hindi na siya nakapag-asawa pa at wala rin siyang anak. Tanging kapiling niya rito ay mga bag na naglalaman ng ilan sa mga natitira niyang damit at gamit. Mga plastic bag, lagyan na ng mga sinapay kung mayroon. Saka yung mga blouse ko, inas ko na. Okay man lang. Saka ito, mga ko, may sinulid ako, kumaglahi ako. Daw malaman ni Lola Cora kung paano niya makokontak pa ang mga naiwang kamag-anak sa Cebu. Ang tatay ko, nanay, patay na. Ang dalawa kong kapatid nga barako, patay na rin. 3 na lang kami, babae. Yung isa kong kapatid, high blood ngayon. Yung isa kong ate naman, yung difference naman, pero nag-alaga siya, kaya uwi mo na ako ko. Ang upuan na ito na ang nagsilbing kama sa hapong katawan ng matanda at ang kalsada ang kanyang kanlungan. Minsan may lumapit daw na kaibigan na tila nahabag sa kanyang kalagayan. Biniro ko lang yung si Bakla pumunta sa akin. Sabi ko, kasi nag-English siya, sabi ko, okay, it's up to you. If you want to help me, help me. Parang biro, natutoo man. Kinabukasan, aming nakausap ang taong nagkwento sa amin tungkol kay Lola. Siya si Mabi, isang estudyante na madalas napapadaan sa pwesto ni Lola. Meron po akong mga lola. Tsaka super love ko po kasi yung mga matatanda. Tsaka pagka if meron po akong nakakasalamuha o nakikita ang mga matatandang kahit pangkain lang, pantawid lang po ng gutom, binibigyan ko po. Akala ko po nung una, kasi ang bala ko lang, tanungin siya kung bakit marami po siyang dala. Baka kako niligaw lang ng pamilya o naliligaw po siya. Kaya nung natanong ko po na ganun yung kaso niya, yung problem niya, noon ko po naisip na humingi po ng tulong. Matapos ang panayam, sinabi na namin kay Mabi ang aming tunay na programa, ang Wish Ko Lang. Inabot namin kay Mabi ang isang pamilyar na sulat. Masaya po. Speechless. Siyempre makakauwi na po siya ng Cebu. Matutupad na po yung pangarap niya. Kaya ngayon din, excited na sumama si Mabi para sunduin si Lola Cora at ipaalam ang magandang balita. Pero pagdating sa Malibay, umalis na raw si Lola. Ang sabi ng mga taga roon, nagpunta raw ang matanda sa palengke para makahingi ng pagkain. Sinubukan hanapin ni Mabi ang kanyang kaibigan. Hanggang sa nasipat niya si Lola sa opisina ng simbahan. What are you doing here? I'm sorry, I'm not continuing for interview. Pero tila ayaw daw magpa-interview ng matanda. Kagagaling ko lang sa sakit, kaya pwede. Muli, kinausap at kinumbinsi ni Mabi si Lola na wala kaming masamang balak. Maya-maya, sinabi na ni Mabi na tutuparin na namin ang hiling ni Lola na makauwi sa Cebu. Tila may pag-aalinlangan pa si Lola Cora. Hindi po. Safe po to. Safe. Hindi po. Kasama niyo po. Kasama niyo po yung wish ko lang. Bandang huli, tila nakuha na ni Mabi ang loob ng matanda at pumayag na si Lola nung sumama sa amin. Agad na binitbit ni na Lola Cora at Mabi ang mga munting bag. Marahil ito na ang huling pagkakataon na masisilayan ni Lola ang kanyang bangko.
O Lola, paalam na muna sa Malibay ha, dahil sa loob ng ilang oras, uuwi na kayo. Sa aming pagbabalik, sila na nga kaya ang kamag-anak ni Lola Cora? At mamaya, Irresponsable ako dati, hindi ko iniintindihan. Ang gusto ko lang, good times happening, saka mga babae ko naman na siyang nagpapalaki ng mga anak ko dahil sila mga may trabaho. Ako, I'm a happy-go-lucky.